ang pasada sa Estrella Sabado. Jean Castañeda po at si Henry Umaga Diaz. Kanina po ay napag-usapan po natin na meron tayong mga good news at bad news ngayong taong ito. Ito ang sunod nating paksa. Sangkot po dito yung ating mga nurse. Hindi ko alam kung good news ba ito o bad news. Kasi itinatanggi ho, sabi ng mga volunteer, ng mga nurses, sila daw ho ay pinagbabayad ng mga ospital, ng mga private hospitals para sa training. Pero tinatanggi naman yun ng mga ospital. So ito po yung ating tatalakayin ngayon para malaman natin ano ba talaga ang sitwasyon. Kung ano po ang punot dulo at may paglabag ba yung ganitong klaseng. Kung totoo man ho, no, na tumatanggap nga ng bayad ang ilang mga ospital para bigyan ng training ang mga nurse, may paglabag ba dito as far as yung ating Department of Labor and Employment is concerned. So atin pong ipakilala ng ating mga panauhin. Unang-una po, si Dr. Rustico Jimenez, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP. Hi, sir! Good afternoon, Jim. Good afternoon, sir. Good afternoon din sa mga nakikinig. Okay, ang sunod naman ay ang Executive Director ng Philippine Nurses Association Incorporated, si Ms. Maris Abenojar. Hi, good afternoon, Ms. Jing, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig sa programang ito. Okay, at ang susunod naman si Mr. Alvin Floyd Dakis, ang Pangulo ng Alliance of Young Nurse Leaders and Advocates International. Hi, Jing. Magandang hapon din sa ating lahat ng mga listeners. Una-muna, Alvin, medyo curious ako. Ano tong Alliance of Young Nurse Leaders and Advocates International? Yes, isa itong organization ng mga nurses, yung mga bagong practicing pa lang ng mga nurse, at saka yung mga ilang mga students din natin kasama dito. We are advocates for health, so we train them to become advocates, especially on certain issues na hindi masyadong natututukan, like reproductive health, that's one, HIV and AIDS, and of course, achieving the Millennium Development Goals. Okay, so you work hand-in-hand with the Philippine Nurses Association. Okay, pero yung accredited is PNA? Tama ba? Yes. So, Ma'am Maris, kayo na ho magsimula. Kasi tinanggi na ng Private Hospitals Association, no? Lumabas na, na-interview na si Dr. Jimenez sa maraming media at sinasabi nila walang ganong kaso. Pero meron kaming na-interview sa TV Patrol na nagpapatunay na may ganoong kaso nga. So, paano mo ba to? Tama yan, Ms. Jing. Ang pag-hire ng ating mga nurses as volunteers, kung saan sila ay hindi tumatanggap ng sweldo at nagbabayad pa sa mga ospital, ay hindi na bago. Ito ay nangyari na itong mga nakaraang 5 taon na siguro. Kaya kami po sa Philippine Nurses Association ay tumututol sa ganitong scheme, labor scheme. Sa tingin namin, hindi po ito makatarungan. Una, kasi ang sinasabi ng mga nasa ospital, kaya daw po sila ay pinag-undergo ng volunteerism na ngayon ay tinatago nila sa tawag na training, ay upang maging handa raw po sila sa pangangalaga ng mga pasyente nila. Nais kong malaman ng ating mga tagapakinig na hindi po requirement na maging isang volunteer ang isang registered nurse para magtrabaho sa ospital. Kapag po ang isang nurse ay natapos ng 4 na taong Bachelor of Science in Nursing at pumasa po sa Nurse Licensure Examination, ito po ay patunay na meron ng kahandaan at kakayahan ang ating mga registered nurses na gumampan ng trabaho sa mga ospital. Kaya po yung sinasabi nila na ito ay isang requirement, on-the-job training, hindi po ito tama. Ikalawa po, so, pag nagkaroon ka na nung diploma, pwede ka nang i-employ, diretso. Wala na pagdadaan ng OJT. Wala na, tama yan. No? Iba yan doon sa training program na ginagawa ng mga ospital na accredited, na magbigay ng training program para sa mga nurses. Okay. Ito yung mga accredited ng PRC Board of Nursing. Pero ang tinututulan namin ay yung nagtatago sa programang tinatawag nilang training, pero ang talagang intensyon ay kumuha ng mga nurses bilang volunteers at singilin sila dun sa kanilang 3 buwan o 5 buwan na pag-volunteer. May mga kilala kayo na talagang ganun ang nangyari. Oo, meron tayong mga kilalang mga nurses, no? Na in-employ sila ng isang ospital at pinagbabayad pa sila. Totoo yan, Ms. So, anong status nila? Trainee ang tawag sa kanila? Hindi employee? Volunteer. Wala po silang employee-employer relationship. Ang iba po sa kanila ay pumipirma ng kontrata na nakasaad doon na no employee-employer relationship.
And if something happened doon sa pag-perform nila ng practice sa ospital, hindi sagutin ng ospital. Yung mga nakausap nyo na po, gaano kahahaba itong sinasabing training program? Meron pong sa average 3 buwan. Meron din pong 5 at 6 na buwan. Hindi naman maabot ng taon. Sobrang pang-aabuso na yun. Maabot pa na isang taon. Hindi naman. Magkano binabayan? Ang average po ay nasa 4,000 to 5,000. Binabayaran ng nurse yung Binabayaran. hospital. Estudyante. Bawat isang registered nurse. Hindi na po estudyante na ating Kasi pinag-uusapan. kahapon, may kausap po ako, no? Hindi lang pala sa mga registered nurse. Alam niyo, sa mga halimbawa sa mga ospital, halimbawa magpa-practicum sa kanila, mag-duty yung mga nursing student, nagbabayad sa ospital, yung eskwela. May affiliation fee. Bukod pa ron, meron pang walang resibo na bayad. Sir Henry, iba naman po yun. Affiliation fee po ang tawag doon sa mga estudyante Pero yung natin. hospital din nag-i-issue ng resibo. Opo, meron po talagang hindi nag-i-issue ng resibo. Pero yung ang intindi ko dun sa ganun partner, and correct me if I'm wrong, no? Usually, may tie-up yung medical school, yung nursing school doon sa ospital. Kaya parang usually meron yung memorandum of agreement na i-train namin yung mga nursing students yung. So, pero ang bayad, hindi yung estudyante doon sa ospital, yung Indirectly. school. Indirectly, Indirectly. kasi nagbabayad sila sa school. And then the Pero school- yung school ang gumagawa ng kontrata sa Sa hospital. ospital, oh. Because And otherwise, it's sa institution. Institution to institution ang bayaran. Hindi makagraduate yung nurse without the proper Correct, training for... Tama-tama, nandito si Dr. Rustico Jimenez, ako ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines. Yung ganito po, nangyayari dito, halimbawa, yung mga eskwelahan, nursing schools, yung affiliations sa mga ospital, ano po. Meron daw mga ospital na iba pa nga, government hospital bukod sa bayad ng mga estudyante, merong sinisingil na fee na minsan hindi nag-i-issue ng resibo. Sa amin po sa private, alam ko, issue lahat ng resibo kasi ang kontrata usually is between the institution and the corporation. So, ang Like bayaran, when I was the president ng aming hospital, ako pumipirma sa kontrata. Ang mga limang schools yun na nag-affiliate sa amin, Maddox, St. Luke's, or even big hospitals. Kasi ang kulang dyan, yung pasyente na yung sinasabi nila na magte-train mo. Kasi hindi ka makakagraduate not until you have the experience. Bawal eh. pero yung ganun, sir, yung sinasabi nga ni partner, institution to institution, Yes, yes. pero dapat yung hospital mag-issue ng resibo Yes, dun sa dapat meron. medical Kasi school. may kontrata sa yun. nursing school. Kasi nga sinasabi ko, kung walang issue na resibo, kailangan yun, hanapin natin. Yun nga kasi, yung government hospital. Kaya nga nagtataka ako. Pwede mangyari din yun na hindi naman sa inano ko yung government hospital kasi sa kulang ng budget, sometimes they resort to some like that. Fundraising. Kasi minsan, walang binibigay sa kanila yung local government. Pero yung pambayad ng... I do not know if it really happens, no? Kasi sa aming investigation yan sa PhilHealth, sometimes yan nangyayari. Hindi na pupunta sa nurse o sa doktor yung fee na supposed to be divided among them. Kaya nga, kanina nag-usap kami sa labas, sabi ko, we are not against the nurses. In fact, we want the nurses to get the proper remuneration pagpasok pa lang nila. Supposed to be 15,000 na yan eh. Panahon pa ni President Ramos yan. There is a law. Pero hindi na-implement. At tinanong namin sa hearing sa Congress, sabi ng mga congressmen and senators, wala daw kasama sa budget. That's why I'm calling on the Sa government private now. sa public hospital. Both. Even Because for supposed to be hard yan ng government Bago ngayon, meron na naman silang program na supposed to be mag-start ng 8,000. That's too low. Dapat na-start sila sa 15,000. Paano At pong least, hide ng government? Kung private yun na nga, yun ba yung na-adjust nila? Di ba sinasuggest nila ngayon because of the oversupply? They want to entice the nurses to go to the provinces on their program. But ay dadagdag lang ng local government is 2,000. So 10,000. Mas mataas pa yung kita sa call center. Pero iba na namang issue yun. That's another issue. Actually, maraming nurses na nagko-call center ngayon. Yes, definitely. Sa inyo, sa experience niyo,
ito si Mr. Alvin Cloyd Daki. Siya po ang Pangulo ng Alliance of Young Nurse Leaders and Advocates International. Sa inyong grupo, nakikita niyo to? Ay, oo naman. Actually, kaya nga ako naglalakas loob na magsalita ngayon dahil ito talagang nangyayari sa aking mga kasamahan. Now, most of these nurses na nagpa-practice nito ay mga kaidaran namin, or the new graduates. Ano ka, natapos ka na? Yes, 2007 ako na batch. Ikaw ba yung nagkaroon ng, nasingil ka ba ng ospital? Nag-train ka sa isang ospital? Yung time sa akin, when I graduated, nagsisimula, meron na yung volunteer. Pero sa Cebu kasi, nung time na yon, hindi nila pinapabayaran ng nurse. Binibigyan nila ng allowance. Binibigyan ng allowance ang nurse na nag-volunteer. Binibigyan ng allowance. Yes. Ang mga nurse na nag-volunteer. So, yun ang ginagawa doon nung time na yun. Kasi napapakinabangan nila Yes, actually kasi nagre-render nga ng professional service. Hindi dapat baliktad. Hindi dapat. Pa ang nagbabayad. Nagsimula na yung mga 2008 yata yun. 2008 yun na. Nagsimula na sa mga ospital dahil nga marami na nga nurses na hindi na makakita ng trabaho dahil nga para lang magamit lang nila ang kanilang oras at ma-enhance ang kanilang clinical skills. So, nagbigay sila ng parang recommendation sa ospital na sige magbabayad na lang kami. Or para lang makapag... So, kusa ito ng mga nurse? Hindi naman lahat talaga actually. Yung iba, sinabi lang nila na we will be offering our services for free. Now, ang nangyari, para nakita ito na opportunity na sa mga hospitals. Pwede pala ito. Pwede mo palang... Kasi marami. They're in thousands and it's happening in both public and in private hospitals. Kasi yung kailangan din ng mga nurses yun, lalong-lalo na pag nag-a-apply sila abroad, kailangan ng experience. So, nagagamit rin nila ito. Henry, correct ko lang yung pagtingin na yan. Kasi ang sabi nga ng iba, kaya daw meron tayong ang tawag ng iba sa kanila ay willing victims, ang ating mga nurses. Kasi alam naman daw nila na sila ay kailangang magbayad at wala silang sweldo, pero pumapayag sila. Pero sa kabilang banda, kung i-analyze lang natin mabuti, hindi natin sila dapat tinatawag na willing victims. Kasi that is some kind of victim-blaming attitude. Yes. They are victims. They are already victims. No? So dapat sana tulungan natin at tignan yung situation nila. May mga ospital kasi dahil sa dami ng nag-graduate nating nurses ngayon, alam naman natin na sa isang taon ay merong mga 75,000 na pumapasa sa board examination na 2 beses sa isang taon ginagawa. No? So mga bagong nurse yon. Meron pa tayong ito lang nakaraang taon, ang ating underemployment and unemployed nurses ay umaabot na po sa 200,000. 200,000 nurses. Bakit po ng mga ospital, gano'ng kalaki yung kanyang pangangailangan taon-taon? Wala na kami kailangan ngayon kasi wala naman nakakaalis So wala talaga. Yun nga sinabi ko even mga anak ng mga stockholders namin sa ospital, nagagalit na sa amin because they cannot get in. Wala na nag-resign. Unlike before, mga 10 yan a month. So nakaintay na yon yung mga namin, anak ng stockholders namin. Mismo anak namin, hindi may pasok kami namin may-ari ng ospital. Pero ang nangyayari yan kasi hindi tinitignan yung standard nurse-patient ratio. Ang dapat po kasi na ratio ng isang nurse sa pasyente ay 1:10. No? Kaya po, kung gusto natin talaga ng quality nursing care na kung saan ligtas na mapapangalagaan yung mga pasyente, dapat i-maintain yung 1:10. Pero yung ratio ngayon, Depende, kasi depende din sa area because when you attend international conferences, iba din yung ratio Ano? Yung iba-iba. Pag sakali medical, surgical, iba ang ratio. Ano Iba yung sinusunod natin sa Pilipinas? Iba din sa atin, kaya by needs lang Depende sa room capacity ng ating mga hospital. Yung binabanggit ko po ay standard ng Department of Health sa isang Kasi baka hospital. kayo